So today, I'm on my 34 weeks. 34 weeks. So 6 weeks na lang lalabas na si baby. Pero after 4 weeks, anytime pwede na lumabas si baby kasi after 4 weeks, 38 weeks na ako nun. So anytime pwede na lumabas na si baby. Pero ini-aim ko and gusto ni Dada, saktong 40 weeks lumabas si baby. So ini-aim niya 6 weeks pa. Kasi para 6 weeks pa siyang makapag-work kasi paternity leave din siya kapag ako ay nanganak na. So today mag-unboxing ako. Meron akong i-unboxing na na mga bagay-bagay. Hindi, pang skincare ni baby. So this is from iHerb. So itong brand na ito, which is yung Mastela. Marami akong napapanood sa TikTok tsaka sa Facebook about sa reviews nitong Mastela brand na to. Although pricey lang nga lang talaga siya, pero maganda daw kasi itong brand na to para sa mga newborn. Pwede siya gamitin sa newborn pa lang. Kaya, syempre, inggitera tayo. Kaya napabili din ako. Although, pwede din naman yung mga Cetaphil kasi mas mura yung Cetaphil, diba? Pero kasi, na-try ko na rin personal use ko rin yung mga Cetaphil, Aveeno, which maganda rin naman. Pero, gusto ko lang din itry itong Mastela brand na ito since inggitera nga tayo. At saka, kung ako nga sa sarili ko, diba, nag-i-invest ako ng pang skincare ko kahit medyo pricey pa yan. Basta alam kong worth it naman. What more pa kaya sa aking sariling anak, diba? Siyempre mag-invest din ako para sa aking unika iha. Para sa aking first princess. Why not mag-invest na, diba? Tapos na ako sa pag-i-invest ko sa skincare ngayon para naman kay baby. So, I have this Mastela Soothing Cream. Soothing Moisturizing Cream for face daw to. Para daw to pampakinis daw ng face ng baby. Kasi diba paglabas ng baby, minsan nagkakaroon sila ng mga, ano bang tawag dun kasi, baby acne, baby pimples. Nagkakaroon daw ng ganun yung mga babies. So maganda daw ito and effective. Lahat ng mga ingredients nito is natural lang. 97% ingredients of natural origin. Without ingredients of animal origin. Puro vegan formula. So ito, let's try. Pero madami ako nababasang review. Maganda daw talaga ito. Nakakinis ng face ni baby. Tapos ito naman si Castella. Para sa mga redness. Recovers, soothes, purifies. Para sa mga redness, sa mga scratches ni baby. Yan. Kahit saan, hindi lang siya sa face. Pwede siya sa body. Sa buong katawan, pwede siya. Marami ako papanood na reviews. Maganda din daw tong si Castella. So, itry natin. And itong oil, baby oil, with avocado oil. Ayan, oil. Mahal din to, pero sabi nila worth it. Wala nang masamang itry, diba? Pag hindi umiyong, edi stop. Pero mostly sa mga napanood ko talaga sa TikTok and Facebook, the best daw tong oil na to. Ginagamit daw nila ito before paliguan si baby. Try natin yan. Tapos next is Hydra Bebe body lotion. So, ito ang gagamitin kong lotion para kay baby. Nakalagay naman dito, pwede siya from birth on. So, pagkapanganak,
pwede nang gamitin. Pwede na siyang gamitin sa newborn. Pero siguro gagamitin ko to kapag after 1 month na si baby. Kasi parang meron akong nabasa na mas magandang nilolotionan si baby after 1 month. Kasi, ano ba yan? Kapag newborn pa lang daw, parang pag nilagyan mo na ng lotion, masisira yung ano ba? Ano nga ba yung nabasa ko? Nakalimutan ko na yung rationale. Basta, sabi nila, mas magandang i-lotion si baby kapag after 1 month na. So, pero nakalagay dito from birth on, pwede na siya. Pero syempre, i-consult muna natin sa doctor kung pwede na nga bang lotionan si baby or after 1 month na lang. Tapos ito talaga the best. Marami akong nababasang reviews dito na super 100%, 101% na maganda. No rinse cleansing water. So since hindi pa pwedeng paliguan si baby sabi kasi nila, kapag natanggal na daw yung puso ni baby, saka sila pwedeng paliguan na. So, habang hindi pa pwedeng paliguan si baby or kapag sa gabi, syempre hindi naman natin mapapaliguan si baby, ano na lang siya, punas-punas. Ito yung gagamitin kasi na siya, no rinse cleansing water. So ito na yung panglilinis natin sa kanya sa mukha, sa katawan, pwede rin siya kapag magpapalit ka ng diaper. Pero syempre, mahal to. Kaya yung water na lang sa faucet ang gagamitin natin pampunas kay baby pa magpapalit ng diaper. So, gagamitin ko lang ito sa face niya and sa katawan niya kapag sa gabi. Bago siya matulog kapag lilinisin na natin siya para fresh siya. So, sabi nila maganda daw to. Micellar water. Ayan. Ito yung gagamitin natin sa kanyang panglinis ng katawan. And amoy fresh daw to. Oo nga, ang bango. Oo nga, ang bango nga. Para ka na rin nagkulong. Pero yung amoy niya, amoy baby. Super mild lang. Amoy baby siya, maganda. Kaya hindi siya harsh yung amoy. Itong oil na to, anong amoy ba to? Ayan, bango din. Pero hindi siya yung matapang na amoy, kundi amoy baby. Super mild lang yung amoy niya, amoy baby nga, ganun. Tapos ito, yung lotion niya. Super mild lang din siya. Super mild lang yung amoy niya. Lahat sila amoy baby. Maraming nagsasabi kasi, itong Hydra Baby Lotion daw na to, medyo malakit daw sa balat. Pero since dito sa Canada is winter na, magwi-winter na, so, saktong-sakto kay baby, kailangan talaga namin yung talagang makapit sa balat, talagang mamomoisturize talaga yung skin dapat natin or ni baby. Kasi nga, taglamig na dito, so mabilis mag-dry ang mga skin, lalo na si baby. Kung malagkit man siya, syempre sa Pinas, diba, mainit. Hindi nga talaga maganda siyang gamitin palagi dahil nga malagkit yung mga nagsasabi na malagkit nga daw to sa balat pag pinahid. Although maganda naman siya, nakaka-moisturize, kaya lang medyo malagkit nga lang daw. Pero dito sa amin sa Canada, since winter na nga, mas maganda yung ganitong consistency ng lotion. So yan. Tapos ito ang kanyang shampoo. Foam shampoo. Bakit bukas? Wala siyang amoy. Para lang siyang kaamoy nung ginagamit kong Cetaphil na unscented. Wala siyang amoy. Pero siya, foam shampoo for newborn. Pwede na siya sa basta ito yung unang shampoo na gagamitin ni baby with avocado for cradle cup. Wala siyang amoy, unscented siya, so okay siya. Okay siya sa newborn
Tapos ito, bakit ito lang yung naka-plastic? Gentle Cleansing Gel for hair and body. Pero ito, gagamitin ko lang siguro to sa katawan ni Bebe. Pero, baka pag naubos tong foam shampoo, pwede ko na rin gamitin to sa, sa ulo niya. Kasi ito kasi for cradle cap, diba usually pag newborn, may mga puti-puti pa sa nagkakaroon ng puti-puti yung ulo ng baby. So, ito mas magandang gamitin kapag may mga puti-puti pa si baby sa ulo. So, syempre, pag naubos na to, for sure naman, mga ilang buwan na si baby. No? Sabi kasi nila, tipid daw to gamitin. Siguro naman wala nang puti-puti sa ulo si baby. Pwede na itong gamitin. Siguro naman natanggal na nun yung mga cradle cap ni baby. So, ito pwede na itong gamitin as shampoo ni baby kasi for hair and body naman siya. Itong mga brand na to ng Mostela is, talaga siya, pricey. Pero, sabi nila sulit naman daw. Pero, why not mag-invest ako sa ganito ni baby, no? Kung ako nga sa sarili ko nung araw, nung dalaga pa ako, nag-invest ko sa mga pang skincare ko. Ano pa kaya para sa aking only girl, diba? Sa first baby ko. Kaya, why not, diba? And ito nga pala, in-order ko to sa iHerb kasi online siya. Kasi dito sa Canada, although meron namang neto dito sa Canada, pero limited lang yung mga products nila. Hindi lahat available sa drugstore or sa grocery. Especially lalo sa grocery, parang wala akong nakikita. Meron lang akong nakita sa London drugstore, pero limited lang yung nila, yung mga products nila. Unlike dito sa iHerb, kompleto lahat ng product ng Mostela. Kaya doon ako umorder. So, ayun lang. I'm so happy kasi kompleto na ang mga pang skincare ni baby. Ready na. Tapos, na-set up ko na pala lahat. Ito yung magiging kanyang changing diaper table, tsaka na rin, bathtub. Dalawa siya 2-in-1. Ito, changing table siya. Tapos, natatanggal yung sa ibabaw niya, naaalis yan. Pagka papaliguan mo na si baby, dito na siya. Sa bathtub niya. Tapos, nandun ang bassinet. Doon ang bassinet ni baby. So, ayun. Tapos, doon yung magiging milk station. Wow. May milk station. Nandun lahat ng mga baby bottles ni baby. Pero hindi ko pa nahuhugasan yung mga baby bottles niya kasi inaantay ko pa yung binili kong bottle washer. I-unboxing din natin yung pagdating. Ayan. Meron akong mini ref. Bumili akong mini ref. Pero second hand lang to binili ko. Kasi paglalagyan ko ng yogurt, charis. Paglalagyan ko siya ng breast milk ko, if ever magkaroon man ako ng breast milk, merong sariling storage ang aking breast milk para kay baby. Tapos ito yung magiging milk station ko. Ito yung lagayan ng mga baby bottles ni baby. Ayun pa oh. Hindi ko pa nahuhugasan yung mga baby bottles niya. Meron pa dito. Tapos yung breast pump ko, tsaka yung milk catcher ko. Nandyan pa, hindi ko pa nahuhugasan. So, ayun. Yan. Tapos itong bassinet ni baby, hindi ko pa nalalaban ito. Aayusin ko pa yan. So, ayun lang. Update lang sa aking nesting. Hanggang ngayon, nesting pa rin. Ang aga kong nag-nesting, pero hanggang ngayon, 34 weeks. Nesting pa rin. Pero patapos naman na ako. So, maghuhugas na lang ako ng mga baby bottle ni baby pagdating nung bottle washer and sterilizer ko. So, bagong gupit kami ni Dada.
Nagpagupit kami. Nagpaiksi na ako ng buhok kasi ready na kami sa walang suklayan moment. Para pagka dumating si baby, wala nang suklay-suklay to. Diretso bangon na. Ganito na, oh. Anyway, mag-unboxing nga pala kami. At itong i-unboxing namin is matagal kong pinag-isipan. Simula nung tumuntong ako ng second trimester, pinag-isipan ko na ito ng malala. Kasi iniisip ko kung worth it ba. Kasi talagang pricey siya. Sa lahat ng mga gamit na binili ko ni baby, ito ang pinaka-pricey. Kaya inisip ko talagang maigi. At tinanong ko si Dada kung bibili ba ako ng ganito. Kasi nga talagang mahal nga talaga siya. And kung worth it ba na bumili. Kasi, bakit ba ako bumili? Makakatulong talaga to sa amin, lalo na pag 1 month lang kasing magli-live si Dada. Tapos ako na maiiwan kay baby. Sila mama, next year pa yung darating. So ako lang talaga maiiwan kay baby. Kaya talagang kailangan ko din to. Wala niyan sa physical store. So online lang siya nabibili. And itong i-unboxing namin, napag-desisyonan ko nitong na lang, mga 2 weeks ago or last month, na bibilin ko na talaga siya. Para, ano ba yan? Anong pinagsasabi ko? So, ito, ayun na nga. Ito na nga yung in-order namin. Ito ang bottle washer with sterilizer and dryer ng Ma'am Cozy. So, 3-in-1 na siya. Meron din nito sa Amazon. Ang bili na, ay, pabaliktad. Pabaliktad lang. Ang presyo nito sa Walmart, pabaliktad. Tingnan mo. Eto siya. Janin. Ma'am Cozy. Ma'am Cozy. Auto bottle washer. Ang presyo nito, magkano nga ba ito? $3.98. Ang presyo niya sa Walmart. Tingnan natin, buksan natin. So yan, kasi marami ako nababasang review na actually, marami siyang iba-ibang brand siya. Meron siyang Baby Bresa. May Baby Bresa na brand. Madami siyang brand na tinignan ko kung ano mas maganda. Ang Baby Bresa kasi, sabi, hanggang 4 bottles lang ang kaya niyang i-accommodate. Tapos, meron pang brand na Groundsy. Groundsy ba yun? Kaya niya i-accommodate hanggang 8 bottles din. Pero sabi nila hindi daw masyadong nadadry yung feeding bottle. So ito, kahit meron akong bottle washer, since may pagka-OC ako, ang gagawin ko, babanlawan ko muna din yung feeding bottle bago ko siya ilagay sa bottle washer. Hala, sinira. Hala, sinira. Wow, huhugasan ko muna siya, wawaswasan ko muna siya bago ko ilagay sa bottle washer. Kasi, para mas hugas maigi. And isa pa, kaya ang mga binili ko is yung mga babasagin na feeding bottle. Para talagang kasi di ba pagka plastic, tawag dito, di ba nga sa mga baonan, kapag plastic yung baonan mo, pag ma-oily yung pagkain, hindi natatanggal kaagad yung oil. Ang hirap matanggal ng mga residue. Unlike kapag babasagin, mabilis lang matanggal yung mga residue niya. Mas mabilis hugasan kapag babasagin. Ilan ba kaya nito? Ito, yung detergent tablets. Bibili nito sa Amazon na ito lang. Ito siya. Ayan siya. And ito, madali lang din siyang gamitin kasi ito,
Dito muna ilalagay yung tubig niya. Itong lagayan na to, dito ilalagay yung tubig. Kahit tap water lang. Pero sabi nila mas maganda kung distilled water. Alam, bibili pa tayong distilled water. Okay na sa tap water. Basta, uhugasan lang natin din palagi. Lilinisan para hindi magkaroon ng mga minerals. Tapos may hose siya. Iko-connecta na lang siya dito tapos sa lababo para magdi-drain siya. Tapos ito yun nga, iigiba ng tubig. Paano ito inaano? Iigiba ng tubig para yan yung magiging pinaka-washer niya. Ayan, ganun. Hanggang ano lang siya, 2.5 liters. Ang capacity nitong tubig na to. Good for ano na siya, isang buo. Pang-wash na siya. Tapos ayan, may kasama siyang hose na i-connect sa lababo. Tingnan nga natin kung ngayon doon, kung ilan yung... Tingin mo kasya to sa ilalim ng laman. Ay, naka-plastic pala. Naka-tape. One, two, three, four. Sabi kasya daw hanggang 8 eh. Dito yung bote. Hindi patong-patong. Nakalagay lang dyan. Kasya daw dito 8. Tapos dito sa ibabaw, dito mo ilalagay yung mga chupon. Dito yung chupon. Tsaka yung breast pump, pang breast pump. Dito sa ilalim, yung ano. Ito siya, ganito yung loob. Yan. So, meron siyang quick wash. Ito yung mga ano niya. May steam. Ay, may pang steam din siya. Quick wash and dry mode. Normal wash and dry mode. Sterilize only. Pwede siyang sterilize lang. Dry and storage only. Okay. Ang pinaka-the best kasi na nabasa kong mga reviews na brand is Mom Cozy. Ang tagal ko itong pinag-isipan, girl. Kasi nga talagang $398 siya. So, pero alam ko naman sigurong worth ito dahil talagang iwanan ko na lang dito yung feeding bottle ni baby. Tapos na. Hindi ko na kailangan mag-brush. Pero syempre, wawasbasan ko nga muna yung feeding bottle bago ko siya ilagay dito. Diba? Tapos, so ayun, bukas itry natin to. Itatry ko siya. Ang baby breast kasi sabi nila konti lang yung na-accommodate niya. Although maganda din, mas mura ang baby breast na mga nasa 200 plus lang siya. Pero sabi nga nila, konti lang na-accommodate na, unlike dito sa Mom Cozy. Kaya ito yung binili ko kasi mas maganda yung reviews dito sa Mom Cozy. Kahit mas pricey siya. Siyempre, pag mas pricey, mas worth it. Diba? Uy! So, ayan, nagkasya siya sa aming countertop. Yan, dyan ko siya ilalagay. So, bukas iwawash ko ang aking manual breast pump. Tingnan natin kung worth it nga talaga. So, nakalimutan ko lang i-video. Natapos na pala akong mag-wash and sterilize. Wala na siyang laman. Hinalis ko na yung mga laman niya. Tuyo naman. Nung inalis ko yung mga laman niya, tuyo naman na siya. Ilagay ko lang muna dito. Tapos, ilalagay ko na sila sa ziplock para itabi muna.
Ito hindi to pwedeng i-sterilize kaya hinugasan ko na lang siya ng manually. Yan. Tuyo naman na sila pagkalabas sa sa sterilizer and washer. Nilagay ko lang dyan, pinalamig ko lang ng konti. Tapos ilalagay ko na sila sa ziplock para itabi. So far, okay naman. Maganda siya. And talagang lifesaver nga siya. Nakasave ng time. Kasi habang nagwawash siya dito, marami pa akong pwedeng magawa. Pwede pa akong magluto or maglinis ng bahay, or kapag nandito si baby, pwede ko pang paliguan si baby habang naguhugas ng feeding bottle niya. Kasi nga, automatic naman siya. Tsaka mag-i-sterilize na rin siya after. So, okay. Maganda. We'll see. Tingnan natin kung gaano siya katagal ang lifespan niya. Pero sabi naman nila, yung iba, gumagamit na for almost a year. Depende sa paggamit siguro. Gamit ko kasi kaninang panlinis dito is tap water lang. Pero dapat usually talaga distilled water. Pero dahil wala akong distilled water ngayon, kanina, yung tap water lang muna ang ginamit ko. Pero the next time na yung mga feeding bottle naman ni baby ang iwawash ko rito, distilled water na gagamitin ko. So, bibili ako ng distilled water para yun na yung gagamitin ko dito pag hinugasan ko na yung mga feeding bottle ni baby. So, ayan. So far, so good. And, yun nga, nakaka-save ng time.